Coffee or tea? Coffee. Mali, Mango Graham po. Galing kasi ako sa area 2 kasi nag-reminisce ako eh. By the way, I'm my future self. And nag-visit lang ako sa present self ko ngayon kasi mag-speech daw siya eh. And you know, as a flight attendant ngayon, marami talagang job opportunity sa tourism, kagaya ng flight attendant, hotel staff, travel agency, events manager, and iba pa like tour guide, HR officer, and sales and marketing executive. Ang dami, di ba? And meron pa dito according to UN Tourism, Information Technology, Project Management, and General Administration. Pero, ayun nga, since napunta ako sa UP kasi gusto ko mag-Mango Graham, madami nang natulong yung AIT sa pagiging flight attendant ko. And tulad dito yung Tour 119, nag-discuss kami about gender and tourism, Tour 122, governance and tourism, Tour 118, cultural tourism, and of course, Tour 197, travel documentation, and indigenous peoples. And ngayon, yung presence of ko, 197 ulit siya, agri-tourism. So, yan. Ang dami na natulong ng AIT sa akin. Pero alam nyo, hindi sa pagmamayabang, no? Yung mga architects dyan, hindi sa pagmamayabang. Pero alam nyo, naisip ko nung undergraduate pa ako, what if nasa loob ng campus yung AIT, no? So, ba nyo pa kami pinahirapan? Eh, madami naman parang lupa sa UP Diliman. Nandiyan naman yung Sunken Garden. Medyo ko na. Hindi pwede yun. So, ayun. What if nasa loob ng campus ang AIT? So, na-envy ako sa inyo guys, to be honest kasi sana all hindi tumatawid ng footbridge. Pero kung iisipin nyo, I feel like the footbridge is the symbolization of the BS Tourism program in UP. And you know, the gap between the campus, main campus and the Commonwealth. And you know, the hardships. And of course, as a tourism student, it is the, we are struggling, right? So, by walking in the footbridge, we are practicing our degree program, right? So, pero madami din tayong mga problema like sa BS Tourism program. Sabi nga ni Aguilar sa kanyang paper, sa conclusion niya, yung course daw ng tourism and hospitality is parang hindi naman siya necessary. Kasi kung kahit sino ka man, kaya mo siyang matutunan yung mga jobs na to. Sabi niya, hindi necessary kasi pag may relevant experience ka and pertinent skills, kaya mo siyang i-perform. So, yung tourism ba as a degree program, should it be abolished? Wag naman sana, no? Pero, eto na yung kasi natatanong din ako ng mga kamag-anak namin or like yung mga family friends namin, ay, bakit tourism? Kasi yung kapatid ko, BS Biology from the UP Manila. Tapos nag-medical school. Doctor na siya, by the way, no? Kasi future self ka. Tapos, kung bakit daw tourism? Tapos bakit? Hindi ko sinabi kasi baka disrespectful ako. Tapos, sabi ko, bakit ba? Ba't kino-question? Degree program lang naman yan at yun yung gusto ko. And wala namang pang bobo na degree program at wala tayong kakayahan na magbigay ng halaga sa mga ito. Kasi nga degree program siya. So katulad ng mga STEM versus ABM discourse, business versus medicine, sino ang sikat, sino ang mas angat. So merong one is better than the other. Tapos yung mga societal standards pa na kailangan mag-live up to that. So ang sinasabi ko lang is tourism is not a bobo degree program. Ang tourism bilang degree program ay hindi pang bobo. So, ayan, sige, ito tayo. Pero ayan. So, tatawagin ko lang yung present self ko para mag-present siya ng kanyang Ito na pala si present self, baka nakita niyo yung future self ko. So, ano nga ba ang degree program discrimination? May ganun ba talaga? So, ang degree program discrimination ay nag-uugnay sa pag-stereotype at pag-generalize ng mga degree programs, katulad nga ng tourism. So, magpapakita ako ng mga screenshots sa UP Diliman Freedom Wall na talagang nagpapakita ng degree program discrimination. So, nakita mo dito, bakit kaya ang harsh ng mga tao kapag sinabing BS Tourism of course ng UPT? Sinasabihang bobo. Tapos, ayan, bobo daw. Tapos, minamalit na yung math ko namin, and 11 namin, na bakit? Alam niyo ba kung paano mag-compute ng senior citizen discount? Tapos,
gusto ko lang kasi nag-search ako ng may theory ba behind this degree program discrimination. Tapos, lumabas dito yung human capital ni Becker at labor segmentation theory ni Rake, Gordon, at Edwards. So, sa human capital theory, ina-assume nito na ang individual ay merong kapital. So, pag nag-invest ka sa tao o nag-invest ka sa sarili mo, is tataas yung halaga mo. So, ayan, investment value ng edukasyon. Yan, for example. So, pag nag-invest ka sa education mo, may kakayang magbigay ng mataas na kita, mataas na value. Pero pag hindi naman ganon, sasabihin nila, madali lang naman yan, walang silbi, at kaya gawin ng lahat. O hindi ka una ng bujingke, di ba? So, nagkakaroon ng social hierarchy. So, yun nga, BS tourism, yung mga arts, yung mga ganyan, so nasa baba, tapos yung mga medicine engineering nasa taas. Tapos, yung labor segmentation theory naman is merong primary market and secondary market. Yung primary market, nandun yung mga nagbibigay ng yung mga high-paying jobs. Tapos secondary market is yung service oriented, and then yung mga tourism na and So, nagkakaroon ng prestige versus stigma and stereotype. Pero, dadako naman tayo kung ano nga ba ang mga implikasyon nito sa kultura, lipunan at politika. So, hindi lang dahil tinito itong BS Tourism Degree Program, yun na yun. Meron pa siyang mga layers. So, bilang isang babae, nakakaroon pa ako ng double discrimination. So, grabe, no? So, bilang babae, mas mahirap kumilos sa ganitong uri ng discrimination. According to UN Tourism, is 50% of the workforce are women sa tourism industry. Pero, yung mga positions na tinitake nila is puro low positions. Tapos, yung mga lalaki pa yung managerial positions. Ayoko nang gano'n. Ayan, tapos siya sabi pa, puro paganda, paganda lang naman yung tourism. Tapos nakakaano pa ako sa Soksaywan ko noon, tanda ko pa siya, sabi niya, nag-ano pa kayo dyan, nag-makeup lang kayo dyan, gano'n. Pero lang akong lip balm nun. Tapos ayan, sa propaganda, makeup beauty standards, pati ba naman sa pag-aaral, meron pa rin beauty standards, di ba? Tapos ayan, so ang hirap siya as a woman. So, tapos may mga stereotype pa na market tourism, flight attendant agad, gano'n. Pero meron naman iba pang mga jobs dyan na tourism planning, ganyan. Tapos, bilang isang taga-UP, yan na yung parang naniniwala ko na, yung kinakapitan ko na, buti nasa UP ako kasi may internalized discrimination ako sa mga other universities like FEU, USS. Bakit? Kayo may makeup kayo, kami hindi. Kami research-oriented, kayo hindi. Kami mas taas, honor and excellence. So meron akong ganun. Tapos, meron naman, ito pa, lastly, is turismo bilang low skill entry-level career path. Kaya pa ganito ang trato natin sa turismo dahil service-oriented, and karamihan ng trabaho ay ang karamihan ng trabaho ay service-oriented. Tapos, ano yung sinasabi natin dito bilang isang komunidad na mababang pagtingin natin sa mga service-oriented workers? So, pero, sino nga ba yung may sala or sino nga ba yung kalaban natin? So, madalas natin binabanggit na ang Pilipinas ay hospitable country. Ngunit, paano natin maisa sa puso kung may mga diskriminasyon nangyayari sa mga trabaho at sa degree program pa lamang, nag-aaral ka lamang, meron ng diskriminasyon agad. So, ang sa akin lang ay hindi tayo magkakalaban sa mga program discrimination dahil hindi lang din naman BS Tourism nakakaranas dito. Yung mga arts din na mula sa CAL ganyan na nakakaranas ng degree programs. Dapat siguro natin punahin yung notion na bakit ba dinidikit yung degree program sa halaga mo bilang tao. Hindi ba dapat secondary lang to, nag-aral ka dahil merong ganito talaga sa mundo? Hindi ba pwedeng maging tao lang tayo? Yun. Tapos, ayun, hindi naman dapat natin siya ginagawang pagkatao natin. And I believe that, imagine a world without tourism. And without tourism, the world is just like a ball in the universe, you know? Because, ba't natin minamaliit ang tourism kung ayaw pala natin, kung ba't natin tayo nag-engage sa tourism kung hindi naman tayo dinidiscriminate natin to. So, bola lang siya yung globe ba? So, parang wala, hindi huwag na lang tayo purahin na lang yung mga countries, diba? Ayan, yung tourism bilang isang discipline is sinuturan tayong maging sustainable at inclusive. So, lagi namin na-upload yung mga SDGs
17 SDGs, no poverty, no discrimination, and everything nice. So, tapos nagpapakita din ng turismo at napaparanas ang kultura at tradisyon ng iba't ibang tao sa mundo at nagiging daan ito upang ipumalas ang ating destination. So, as I conclude, sa isang idea ng mundo, ang lahat ng degree program ay may halaga at pantay-pantay kung titignan natin sa iba't ibang perspektiba. Walang bobo, walang mababa, at walang diskriminasyon sana. Pero ibang discussion na yung degree program na ginagamit sa karanasan na. Ang tourism ay bukas para sa lahat, walang footbridge na namamagitan, and meron siyang social, economic, and cultural benefits. Kung taga-BS Statistics ka, pwede ka sa Tourism Satellite Account. Philippine Studies, pwede ka mag-aral ng Culture of the Philippines and ano mo to sa tourism planning. Fine Arts, pwede sa museum. Engineering, pwede sa hotel resort as an engineer. So, sistema ang gumagawa ng pagitan. Hindi naman ako nandito para sumbatan kayo, ngunit para ipalam sa inyo na ganito ang sitwasyon, pero meron tayong magagawa as students in the university. And, ayun, tourism is not a bobo degree program. And sana, what if nasa loob ng campus ng AIT, siguro mas may papalamalas namin kung ano nga ba talaga ang ginagawa namin at kung ano ang ambag namin sa lipunan. And